Isang mapagpala at magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Wala tayong import ngayon, no? Yan, tayo-tayo lang muna, no? Ikapitong araw ng ating misa nobinaryo sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria bilang paghahanda sa kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na Birhen sa darating na linggo. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin si Jesus na inutusan si Simon na ilunsad muli ang bangka. Matapos na ito ay magdamag na nagpagal at walang nahuli. Matumal ang nagdaang gabi. Wala silang nakuhang mga isda, kaya bumalik na lamang sina Simon Pedro at ang kanyang mga kasama doon sa pampang. At nang dumating ang ating Panginoon, naaktuhan niya na nagliligpit na ng lambat ang mga mangingisdang si Simon at kasama ang kanyang mga kasamahan. Matumal ang gabi, no? Wala silang nahuli. Pero nang nakatagpo ni Simon si Jesus, muli niyang inutusan si Simon na ihulog ang lambat. Bumalik kayo dun sa laot. Ihulog ninyo uli yung lambat. Tandaan natin, merong konting discrepancy dito, no? Kasi kung titingnan natin, hindi naman eksperto si Jesus sa pangingisda. At ang minamanduhan niya ay mga ekspertong mga mangingisda. Tandaan natin, si Jesus ay anak ng karpintero. Hindi naman siya mangingisda. Pero naririto si Jesus, inuutusan ng isang mangingisda na muling ihagis ang lambat matapos ang magdamag na wala silang nahuli. Pero dahil nagtiwala itong Simon kay Jesus, muli niyang inihagis ang lambat. Ano pat nakahuli sila ng maraming isda na halos hindi nakayanin ng kanilang mga lambat at ng kanilang bangka, na kinailangan pang humingi ng tulong sa ibang mga bangka na naroroon para muling makuha ang mayamang huli. Tunay nga, isang himala itong dumating kay Simon kasama ang kanyang mga kasamahan. Hindi magkamayaw sa dami ng isda at alam na natin ang kabuuan ng kwento. Dahil naranasan ni Simon ang himala, the abundance of the catch, walang nagawa itong si Simon kung hindi lumuhod sa harapan ng Panginoon at sinabing, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako ay makasalanan." Mga kapatid, sa harapan ng napakalaking biyaya at pagpapalang natanggap, napagtanto ni Simon na hindi siya karapat-dapat sa napakalaking biyayang daladala ni Jesus sa kanya. At ang pangyayaring ito ay naranasan din ng ibang mga alagad ng ating Panginoon. Nandoon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na kasosyo ni Simon. Mga kapatid, ano nga ba ang mensahe para sa atin ng mga pagbasang ito, lalong-lalo na sa ating karanasan ngayon? Una, sa buhay ng tao, hindi lamang po sapat yung ating mga human efforts o yung gawa ng tao. Kasi minsan may mga pagkakataon na sa buhay natin, we rely so much on our own strength. We rely so much in our own talents. We rely so much on our own skills, our own gifts. Nalilimutan natin na habang tayo ay kumikilos din ang Panginoong Diyos. Paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na habang tayo ay nagsusumikap sa buhay na ito, mahalaga na naglalagay din tayo ng puwang para sa tulong at pagbibiyaya ng Diyos. Alam nyo, naririnig ko ito sa kwento ng mga taong nagtagumpay sa kanilang buhay. Minsan sinasabi nila, hindi pwedeng sipag lang, hindi pwedeng husay lang. Minsan, at ito ina-acknowledge nila,
nararating ang tagumpay dahil dumating ang tulong ng Diyos, dumating ang awa ng Diyos, dumating ang biyaya ng Diyos sa paraang kahit ako ay hindi ko maintindihan. The fact that these people acknowledge the help coming from the Lord, dahil ito'y sinamahan ng paggawa, sinamahan ng sariling talento, sinamahan ng sariling lakas. Kapag nagtagpo talaga ang plano ng Diyos at ang plano ng tao, talagang walang makapipigil. Darating ang nag-uumapaw na biyaya. Do you agree? Kaya nga mga kapatid, yun ang kwento, no? Habang tayo ay nagsasakripisyo, habang tayo ay gumagawa, maglagay lagi ng espasyo para sa Diyos. Kasi habang tayo ay gumagawa, habang tayo nagsasakripisyo, habang tayo ay nagpapagal, tandaan natin, dumarating din ang tulong at pagbibiyaya ng Diyos. At kapag tayo ay nabiyayaan na, kapag tayo ay umangat na, maganda na maging mababa rin ang ating loob. Sana huwag tayong mauwi dun sa labis na kayabangan. Minsan kasi kapag naging matagumpay na, pwede ring lumaki ang ulo, pwede ring mapuspos ng yabang. Nauna na yung labis na paghanga sa sarili, nauna na ang pagmamalaki. Ano pa nga bang gantimpala ang mapapala ng isang taong nagmamalaki? Kaya nga mga kapatid, sa bahaging ito, magandang tingnan natin si Maria bilang huwaran. Kasi si Maria ay huwaran natin ng kababaang loob. Tingnan ninyo si Maria, kahit na siya ay pinili ng Diyos na maging tagapagdala ng manunubos, kahit na siya ay pinili ng Diyos na maging ina ng Diyos, hindi siya nagmalaki. O, ako ang nanay ng Panginoon, ha? Hindi naman sinabi ni Maria yan. Hindi siya nagmalaki. Hindi niya sinabi na ako nanay ng Panginoon, kaya dapat magpapalakas ka sa akin. Dapat sa aking kalalapit, kasi ako ang nanay ng Panginoon. Narinig ba natin si Maria ang ganoon? Hindi. Anong sabi ni Maria? Ako ay alipi ng Panginoon. Maganap sa akin ang iyong sinabi. Para makita ni Maria ang kanyang sarili bilang alipin, inilagay ni Maria ang kanyang sarili sa pinakamababang kalagayan. Inilagay ni Maria ang kanyang sarili sa pinakaabang kalagayan at katayuan. Nang makita ni Maria ang kanyang sarili bilang alipin, nakita ni Maria ang kanyang sarili sa mga pinakamaliliit. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga pinakaaba. At nakita niya ang kanyang sarili na wala akong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga kung inyong matatandaan sa kasalan sa Kana, mayroon ding ganoong episode. Meron simpleng hiling si Maria sa kanyang anak. Sabi niya sa kanyang anak, "Anak, baka pwede namang gawing mong alak ang mga tubig na ito." Anong sagot sa kanya ng Panginoon? Hindi pa ito ang panahon, ginang. Tandaan natin, yung salitang ginang dito ay hindi nangangahulog ang walang respeto si Jesus sa kanyang nanay. Kasi kung uugatin natin yung salitang ginang, ito yung pinakamataas na klaseng respeto at pitagan na binibigay ng isang anak sa kanyang ina. Sa kultura ng mga Hudyo, ito ay mataas na paggalang sa kanyang ina. Mababa rin pala ang loob ng ating Panginoon. Nang mapagtanto ito ni Maria, tinanggap niya ang plano ni Jesus. Kaya nga nung napagtanto rin ito ni Maria, mababang loob, tinatagpo ng mababang loob, napagtanto ito ni Maria, wala nang nagawa rin si Maria. Dahil mababa naman ang loob ng kanyang anak, sinabi niya na lang, "Sige, gawin mo na lang." Inutusan niya yung mga tagapaglingkod at sinabihan sila, "Gawin ninyo ang iniuutos sa inyo ni Jesus. Sundin ninyo si Jesus.
Do whatever He tells you. May plano si Maria, pero nagtiwala siya na mas maganda at mas dakila ang plano ni Jesus. Kaya nga dito pa lang, matututo na tayo kay Maria bilang huwaran ng kababaang loob. Hindi mayabang, hindi naunahan ng paghanga sa sarili, at hindi nagmamalaki. Matutunawa tayo sa ating mahal na Birheng Maria. Pangalawa, sa ating ebanghelyo, makikita din natin na sa harap ng napakalaking biyaya, nakilala ni Simon ang kanyang sarili bilang makasalanan. Matapos makahuli ng maraming isda at matapos sa datna ng malaking himala itong si Simon, wala na siyang nagawa. Siguro sabi ni Simon, hindi ko deserve ang ganito karaming blessing kasi makasalanan ako, pero sa kabila ng lahat, binigyan pa rin ako ng Panginoon ng maraming huli. Binigyan pa rin ako ng maraming isda. Ako'y makasalanan and I do not deserve such blessing from the Lord. Mga kapatid, natanong na ba ninyo sa inyong sarili, bakit kaya minsan, kung sino pa ang makasalanan, sila pa ang parang pinagpapala? Kung sino pa ang hindi naman sumusunod sa Diyos, kung sino pa yung hindi naman nagsisimba, kung sino pa yung hindi naman, wala naman sa Kanya ang Panginoong Diyos, minsan, sila pa yung komportable ang buhay. Parang walang kahirap-hirap. At minsan, kung sino yung sumusunod, kung sino yung laging nagsisimba, gumagawa ng mga debosyon, gumagawa naman ng tama, siya pa yung parang napapahamak, siya pa yung nakararanas ng matinding hirap, siya pa yung dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay. Parang unfair, no? Kung sino yung nagsasabi ng totoo, siya pa yung ginigipit. Kung sino yung gumagawa ng tama, siya pa yung parang inaapi. Unfair, no? Kung sino pa yung sumusunod sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, sila pa yung parang komportable ang buhay. Minsan, kung sino yung gumagawa ng tama, siya yung napapahamak. Maraming pagsubok na dinadaanan sa buhay. Mga kapatid, ano nga bang definisyon natin ng pagpapala? Kasi baka hindi tayo nagkakaintindihan sa salitang pagpapala. Ang pagpapala lang ba ay yaman? Ang pagpapala lang ba ay kasikatan? Ang pagpapala ba ay yung maraming tagahanga? Maraming sumusunod? Ang tunay na pagpapala po ay yung pagkakaroon ng buhay na naaayon sa plano ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Ano bang ibig sabihin ng salitang mapagpala doon? Ang pagpapala na tinutukoy doon ay pinagpala ka dahil nakita mo ang plano ng Diyos. At handang-handa kang itaya ang iyong sarili sa planong iyan ng Diyos, anuman ang mangyari. Nakikita mo yung sarili mo na sa kabila ng iyong pagkamakasalanan, kinalulugdan ka ng Diyos. Hindi ko deserve ang blessing, pero binibigay ng Panginoon. Si Maria, bukod na pinagpala sa babaing lahat, hindi dahil sa kanyang kalikasan, isinilang siya na walang sala, hindi dahil sa kanyang sarili, kung hindi dahil kay Jesus. Pinagpala siya dahil pinili niyang ilagay ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos. Pinagpala si Maria dahil nakaayon siya sa plano ng Diyos. At kung nakaayon ang buhay natin sa plano ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi ka malulungkot, hindi ka kailanman mabubuwal, ano man ang dumating sa buhay natin. Kaya nga, pansinin ninyo,
Yung mga taong natuklasan nila ang plano ng Diyos sa kanilang buhay, kahit na maraming mga persecution, kahit na maraming mga hirap, kahit na maraming pagsubok na kinakailangang batahin, parang hindi iniinda. Dahil para sa kanila, ang pinakamahalaga ay yung nakatuon sa dakilang plano ng Diyos. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, patuloy tayong manalangin sa Diyos. Nawa sa ikapitong araw na ito ng ating misa nobinaryo, marami na tayong narinig na mga magagandang mga humilian itong mga nakaraang araw. Pero muli tayong umupo sa paanan ni Maria. At sana tularan natin siya sa kanyang huwaran ng kababaang loob at magtiwala sa pagpapalang hatid ng pag-ayon ng kalooban natin sa kalooban ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.